na maraming tao ang naniniwala na ang bautismo sa tubig ay hindi raw kailangan sa kapatawaran ng kasalanan at sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nila, simboliko lang ito. Hindi raw kinakailangan, isa pang uri na gawa. At ang ginagamit po nilang teksto ay Efeso 2:8 at 9. At ito po ay mga taong nagtuturo na ang pananampalataya lamang or faith only ay isang pamamaraan ng tinatawag na kaligtasan. Faith only theory or teaching, pwede ka na lang maligtas. At tinalakay po natin, last Sunday na ang demonyo ay may paniniwala rin sa Panginoon. Kung faith only o paniniwala lamang, pananampalataya lamang, pwede palang magligtas ang demonyo. Mga dahilan po kung bakit mahalaga ang bautismo ayon sa ating pinag-aralan last Sunday ay ito po ay utos ng Panginoong Jesucristo. Matthew 28:19-20, Marcos 16:16 at marami pong teksto. At tinalakay rin natin ang mga halimbawa ng mga naging Kristiyano sa unang siglo sa aklat na mga gawa. Mula sa Kapitulo 2 ng Aklat na Magawa, ang mga Hudyo sa araw ng Pentecostes, ang mga taga-Samaria sa Kapitulo 8 ng Aklat ng Gawa, si Apostol Pablo o si Saulo na naging Apostol Pablo, ang mga pamamahay ni Cornelio sa Caesarea Philippos na pinangaralan ni Apostol Pedro, ang tagabantay ng piitan sa Pilipos, kasama na rin ang pamilya ni Lydia ay nabautismuhan din ni Apostol Pablo. Kapitulo 18, ang mga taga-Korinto ay nabautismuhan din kasama ang pamilya ni Crispo na isang leader ng sinaguga at ang 12 disipulo o disciples na Apostol Juan ay binautismuhan din ni Apostol Pablo. At atin rin pong napansin na ang bautismo na ginawa nila noon ay immediately, kaagad. Hindi po nila pinalilipas ang mahabang panahon o pinopospone nila o ipinababalam nila ang kanilang bautismo kung hindi pagkatapos na malaman nila ang katotohanan, sila ay nagbabautismo agad. Bakit? Sapagkat si Kristo ay maaring dumating anytime at ang kamatayan ng tao ay maaari ring mangyari kailanman. So, sa lahat po ng halimbawa, kasama ang pagbautismo ni Apostol ni Felipe doon sa Aklat na mga Kapitulo 8, nang siya ay nangaral sa isang eunuko, isang tresurero ng reyna ng Candace ng Ethiopia, na bautismuhan din. At marami pa pong halimbawa sa Santa Biblia, lalo na po sa New Testament. Kaya pagpapatuloy po natin ang kahalagaan at ang forma ng bautismo. Isa pong halimbawa sa Old Testament, isang tao, isang kapitan ng Syrian army, ang pangalan niya po si Naaman, na mayroong ketong. At sinabuhan po siya ng kanyang Israelita na katulong na ikaw ay maglublob sa Jordan River at ikaw ay gagaling ayon sa propetang nagsabi sa kanya. Sa primero, ayaw ni Naaman na maglublob sa Jordan River sapagat ito daw ay marumi at doon sa Syria, sa Abana at Parpar ay mas malilinis ang mga ilog kaya ayaw niyang sumunod. Subalit sa consistent na encouragement sa kanya ng kanyang katulong na Israelita na babae, naglublob si Kapitan Naaman sa River Jordan ng 7 beses. At pagkatapos noon, siya ay gumaling sa kanyang leprosy o ketong. Ang kwento po ay matatagpuan sa 2 Hari, Kapitulo 5, 14 hanggang 18. Ito po ay kahalimbawa ng importansya ng bautismo. Hindi po ang tubig ang nagligtas o naglinis kay Naaman, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Subalit,
kapangyarihan ng Diyos, kung hindi mo sinunod ang kautusan ng Panginoon, hindi ka rin malilinisan. So, ganyan rin po ang bautismo. Sabi nila, hindi ang tubig ang nagliligtas o naghuhugas, kung hindi ang dugo, kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Subalit ginagamit ng Panginoong Diyos ang tubig sa pagbabautismo. At ayon sa Galatia 3:27, sabi ni Apostol Pablo, baptism puts one into Christ's body. Ang bautismo ay naglalagay sa isang tao sa katawan ni Kristo, at ang katawan ni Kristo, yan po ang kanyang iglesia. Colosas 1:18, ang iglesia o ang katawan ay isa, at ang spiritual na katawan ni Kristo ay ang iglesia. So kapag ang isang tao ay nabautismuhan, pagkatapos na siya ay makarinig ng ebanghelyo, naniwala, nagsisi sa kasalanan at ikinokumpisal niya si Kristo ay kanyang Panginoon at tagapagligtas, siya po ay babautismuhan. At ayon sa Galatia 3:27, ang isang taong nabautismuhan ay inilalagay sa loob ng iglesia o katawan ni Kristo. Gawa 2:47, sinasabi doon, God adds people to the church. So, ang Panginoon ang siyang nagdaragdag sa isang taong nabautismuhan at naligtas, naugasan ng kasalanan, sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So, wala po tayong tinatawag na dahilan na hindi tayo sumunod, sapagkat yan po ay utos ng Panginoon at yan ay naglalagay sa tinatawag na pagiging miyembro sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So 1:3-5, kausap ng ating Panginoong Jesucristo si Nicodemo, at doon ay sinabihan ng Panginoong Jesucristo si Nicodemo na isang leader o pangulo sa sinaguga, na sabi niya, kung hindi ka ipanganganak sa tubig at sa espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Ano pong ibig sabihin ng tubig at espiritu? Yung tubig po, yun yung tinatawag na water baptism, at ang espiritu ay yun po yung salita ng ating Panginoon Diyos na ipinangangaral sa tao bago siya maging Kristiyano o bago siya maging miyembro ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Paano natin alam na ang espiritu at ang katotohanan ay pareho? Doon po sa 1:17 sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sanctify them in the truth. Thy word is truth. At ang salita ng Panginoon Diyos ay dumating sa atin sa pamamagitan ng kanyang espiritu. So, born of water and of the Spirit, ang ibig po sabihin niyan, ipinanganak sa tubig at spiritual birth, kasama yung Espiritu Santo. Paano naging kasama ang Espiritu Santo? Sapagkat ang Espiritu Santo po ang siyang nagbibigay ng mensahe sa mga pag-iisip at sa bibig ng mga nangangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kay Apostol Pedro sa 1 Pedro 3:21, sabi niya rito, baptism now saves us, not the water by itself, but obedience to the command of God. Alright, basahin po natin sa, kung meron pa kayong Biblia, 1 Pedro 3:21, para mas maganda po ang ating pag-aaral. Mangyari po lamang na sundan ninyo ang mga talatang ating babasahin at makita nyo rin sa inyong mga mata kung ito ba ay nasa Biblia. Okay, 1 Pedro 3:21, sabi ni Apostol Pedro, ang tubig, ito po yung bautismo, ay larawan ng bautismo na nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa mamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sabi ni Apostol Pedro, ang tubig ay larawan ng bautismo. So, paano ka nalilinis ng dugo ni Kristo? Ito po ay sa pamamagitan ng bautismo. Nagiging effective o epektibo ang dugo ni Kristo sa atin, hindi sa pamamagitan ng buhos galing sa langit, kasi nasa langit ng Panginoong Jesucristo, kundi sa pamamagitan ng bautismo, inagamit ng Panginoong Diyos ang tubig para linisin ang ating mga kasalanan o ang ating budi, at hindi po yung literal
na nililinisan ang ating katawan. Efeso 1:7, sabi ni Apostol Pedro, "It is through the blood that cleanses us from all sin." Basahin po natin. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganun kasagana ang kanyang kagandahang loob. So, ang dugo po ang naglilinis. Ang buhay ni Kristo na ibinigay sa atin, siya po ang naglilinis sa ating mga kasalanan. Napapatawad tayo ng Diyos sapagkat ibinuhos ng Panginoong Kristo ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. At ang ginagamit ng Pang-Diyos na pamamaraan para symbolically na nilinisan ng ating mga kasalanan ay ang tubig at ang bautismo. So yun po ang kahalagahan ng bautismo. So ang bautismo po mga kaibigan at mga kapatid ay nagtatanggal o naghuhugas sa ating makasalanan at actually ang naghugas ay ang dugo, ang buhay ni Kristo na ibigay sa atin sa krus ng Kalbaryo. At sabi pa rin ni Apostol Pedro sa Gawa 2:37 at 38, ibinibigay din ng Panginoong Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Ulitin po natin pagbasa Matthew 2 or rather Gawa 2:38, "Mangagsisi kayo at magpautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Ano po yung kaloob ng Espiritu Santo? Hindi po ito yung Holy Spirit baptism kasi nangyari na po yun sa mga apostoles at nangyari din sa pamilya ni Cornelio. Ang indwelling of the Holy Spirit or the giving of the Holy Spirit or the gift of the Holy Spirit ay patungkol po sa indwelling, pananahanan ng Espiritu Santo sa bawat taong sumunod sa kautusan ng ating Panginoong Kristo. Malinaw po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 3:16 at 6:19 kung saan ay sinabi niya na tayo po ay templo ng Espiritu Santo. Basahin po natin sa 1 Corinto 3:16. Ganito po ang sinasaad ng dakilang si Apostol Pablo. "Hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu?" So, naninirahan ang Espiritu ng Diyos. Paano dumating ang Espiritu Santo at naninirahan sa bawat Kristiyano? Yun po ay dumating pagkatapos ng bautismo, napatawad ang kanilang mga kasalanan at sila ay tinahanan o tinanggap nila ang bautismo o rather ang pananahan ng Espiritu Santo sa kanila. Kaya ito po ay nangyari. Basahin ulit natin sa Gawa 2:38 ang sinasabi ni Apostol Pedro. Okay? Simulan natin sa verse 37. "Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, 'Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?' Sumagot si Pedro, 'Pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo at upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Napakalinaw po ng Santa Biblia mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po pwedeng palitan sapagkat yan ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, sa susunod na paksa, ano po ang tamang forma? Ano ang tamang pamamaraan ng bautismo? May mga nagsasabi, pwedeng wisikan lang sa ulo. Pwedeng buhusan lang sa ulo ang isang tao at siya ay nabautismo na. So, ang iba-ibang religious group po ay may tatlong forma. Sprinkling, pouring, and immersion. Subalit, ang tunay po na forma ng bautismo ayon sa New Testament o Bagong Tipan na naisulat sa salitang Griego, ang ginamit po na termino sa Griego ay baptizo, nang ibig sabihin inilulubog sa tubig. Or the equivalent in the English language is immersion. Nilulubog sa tubig. Hindi po ginamit yung sprinkling and pouring.
At kung makikita nyo yung kung minsan may mga larawan, na si Juan Bautista ay binabautismohan niya si Jesucristo at may daladalang tabo. Si Juan bautismo, at binubusan niya sa ulo si Jesucristo. Mali po yung drawing na yan o painting na yan. Sapagkat, kung babasahin po natin sa Santa Biblia, sa Bagong Testamento, ang bautismo po ni Kristo ay lubog sa tubig. Basahin po natin sa Matthew Kapitulo 3. Kung meron po kayong Biblia, samahan niya ako sa pagbabasa kung paanong nabautismuhan si Kristo ni Juan Bautista doon po sa tala sa Matthew Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 17. Okay, simulan po natin sa 13. Matthew 3, 13 hanggang 17. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. So si Kristo hindi niya pwedeng bautismohan ng kanyang sarili. Kinakailangan may magbautismo. Ang bautismo po ay what you call passive verb. Somebody has to do it for you. Yun po yung tinatawag na rule of grammar sa language. Bautismo, to be baptized, means may gagawa sa'yo. Hindi mo pwedeng bautismohan yung sarili mo. Alright? So kaya sinabi dito, 13, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? So sabi ni Juan, ako yung makasalanan eh. Ikaw yung Panginoon, bakit ikaw ang babautismuhan ko? So, yun po yung objection ni Juan Bautista. Subalit, sumagot si Jesus, hayaan mong ito ay mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. So, ano po ang dahilan kung bakit binautismuhan si Kristo o nagpabautismo si Kristo kay Juan? Sabi ng Panginoon sa Kristo, kalooban ng Diyos, kagustuhan ng Diyos, to fulfill all righteousness. Yung pong sinasabi ng English version. Pero sabi dito, upang matupad natin ang kalooban o kagustuhan ng Diyos. So, ayaw namang kalabanin ni Juan Bautista ang sinabi ng Panginoon. Kaya, pumayag din si Juan. Tingnan nyo, verse 16 nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nikit ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapos sa kanya. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So nakita natin mga kaibigan at mga kapatid, nang bautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig. Ano pong ibig sabihin ng umahon? Ang ibig sabihin, bumaba siya sa tubig. Kung ang bautismo ni Kristo ay binuhusan lang sa ulo o winisikan lang ni Juan, bakit pa siya lumusong sa tubig at pagkatapos aahon? So, ang implication, yung pong bautismo na ginawa ni Juan Bautista kay Kristo, ay kay Jesucristo, ay inilubog siya sa tubig. Yun po yung tamang forma ng bautismo at hindi po yung wisik-wisik lang o binubuhusan lang sa sarili. Ito pong sinasabi natin mga kaibigan at kapatid ay laban sa mga napakaraming nagtuturo na iba-ibang religious group na pwede ang wisik lang, pwede ang buhos lang sa ulo, at ito ay tinuturo nila na ang bautismo ay hindi kinakailangan na inululubog sa tubig. Bakit nasabi natin na kinakailangan ng lubog sa tubig o immersyon ang tunay na forma ng bautismo? Kung babasahin po natin sa Roma 6, 1 hanggang 4, kung mayroon pa kayong Biblia o New Testament, samahan niyo ako sa pagbabasa nito. Sabi ni Apostol Pablo dito sa Roma 6, 1 hanggang 4. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Ulitin ko Sabi ni Pablo, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano tayo namatay sa kasalanan? Paano pa tayo mabubuhay sa pagkakasala kung tayo patay na kasalanan? Verse 3,
Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ano po ang ginagawa sa taong patay? Ngayon, moderno na, mayroong cremation. Pero noon, wala pang cremation. Ang ginangyari, pag may namatay, nililibing. Mayroong puntod. Pwede kang tabunan sa loob, na tulad ng ginawa ni Kristo. Yung kanyang libingan ay isang tapyas na bato. At mayroong cover yon. So, hindi siya actually nilibing sa tinatawag na lupa, kundi mayroong puntod na bato. Pero pareho po ang prinsipyo, kinocoveran, tinatakpan. So sabi ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo alam na tayong lahat nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? So anong ginagawa sa taong patay? Inililibing, nilulubog sa lupa. Ganyan po kahalaga ang tinatawag na bautismo, nilulubog, upang sa gayon maging kapareho ng tinatawag na paglibing sa taong namamatay. At ang isang Kristiyano, sabi ni Apostol Pablo, namatay na sa kasalanan. Patay na tayo sa kasalanan. Paano pa tayo mabubuhay sa pagkakasala? Kailan tayo namatay? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? So kapag tayo ay nilubog sa tubig, namamatay tayo sa kasalanan, symbolically speaking, at paano mangyayari yon kung hindi po inilulubog sa tubig? So yun po yung tinatawag na significance o importansya ng forma ng bautismo. Verse 4, ano pa sabi ni Apostol Pablo? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing, nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. So yung bautismo po, kapareho ng pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na muli ni Kristo. Si Kristo nang mamatay, nilibing siya, pagkatapos, binuhay ng Panginoon. So ang bautismo po ay isang uri ng paglibing, pagkabuhay na muli. Pagkamatay muna, pagkalibing at pagkabuhay na muli. So yun pong sinasabi dito ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 6, 1 hanggang 4. Kaya, yun po yung kinakailangan o importansya ng pagsunod sa forma ng bautismo sapagkat ang bautismo ay pagkamatay, paglibing at pagkabuhay na muli na kasama ng ating Panginoong Kristo. Ayon sa Biblia, 1 Corinto Kapitulo 4, talatang 6. Marami pong mga tao ang nagtuturo at nagbabasa ng Biblia, subalit hindi nila sinusunod ang Biblia. Mayroon po silang sariling pamamaraan. Subalit sabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinto Kapitulo 4, talatang 6. Mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat, huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Ano po ang prinsipyo na tinatalakay natin dito? Huwag lalampas sa nasusulat. Do not go beyond what is written. Ano pong sinasabi ng Biblia? Ang bautismo ay nilulubog. Ang bautismo ay isang uri ng pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na muli na kasama si Kristo ayon sa Roma 6:1-4. So balit maraming mga tao ang lumalampas sa isinusulat. Dinadagdagan nila, binabawasan ang salita ng Diyos o kaya naman pinapalitan nila. Sabi ni Apostol Pablo, do not go beyond what is written. Huwag lalampas sa anumang nakasulat sa Biblia. Napakalinaw po ng salita ng Panginoong Diyos kung kayo ay sumusunod lamang o tayo ay sumusunod lamang. Tingnan nyo ang Pahayag 22, 18, 19. Ito po ay tungkol sa sulat sa Biblia, subalit ang application po ay para sa lahat na nagtuturo ng salita ng Panginoon.
Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang nakarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay daragdag din ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. At ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisin din ng Diyos ng karapatan na makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. So ano po yung prinsipyo na sinasabi ni Apostol Juan? Apokalipsis 22:18-19. Hindi po pwedeng dagdagan, hindi po pwedeng bawasan ang salita ng Diyos. Kung anong sinabi, yan po yung ating gagawin. Yun po yung tinatawag na principle of interpretation. Do not go beyond what is written. Hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan, pwedeng i-multiply mo, ipangaral mo, at pwede ring i-divide mo ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, isa-isahin mo para maipalawanag ng maayos sa mga tao. Yan po yung ating pagtalakay sa importansya, kahalagan ng bautismo at ang tamang forma sa bautismo.